Magandang umaga, magandang hapon, and magandang gabi. Welcome po sa ating Zoom webinar tonight. And can I have a thumbs up or a confirmation kung naririnig ako ng klaro? And pwede pa po nating i-invite ang ating mga friends and relatives para mas marami po tayong mapaabutan sa mission sa IMG, no? Thank you for the confirmation. And welcome again, especially to our new attendees. Welcome sa ating Zoom webinar. Okay? Good evening dito po sa UAE. Okay. Now, before that, manalangin muna tayo, no? Para gabayan tayo ni Lord sa ating training for tonight. And the Lord will enlighten us, no? Para mas marami po tayong internalize sa ating training tonight. Okay? Sabayan niyo po ako kahit nasa malayo po kayo. The True Millionaire's Prayer. Lord, today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Okay. Good evening again and welcome sa ating Zoom webinar and welcome to our new attendees tonight. Para sa hindi pa nakakakilala sa akin, I would like to introduce myself. My name is Marilu Malu Santa Cruz Abao. Isa po akong OFW, isa po akong nurse, nakabase po ako sa UAE. Isa ako sa mga Senior Marketing Director ng IMG, naging Licensed Associate Financial Planner, naging entrepreneur, and naging investor dahil po yan lahat kay IMG. Okay? So bakit kayo nandito ngayon? Why are we inviting you to listen to IMG? Okay? Now, ito po ba ang sitwasyon natin sa ating financial life? So bakit kami nag-i-invite sa inyo? No? Because kung ganito ang itsura ng ating financial life and we are struggling right now, dito po sa IMG ay makakatulong po si IMG at matutulungan talaga tayo para maging solid ang ating financial foundation. So dito ngayong gabi, matututunan po natin on how to do this at bakit importante po ang ating magkaroon ng isang solid financial foundation. Okay? So you can also take down notes, pwede kayong magsulat for your reference later on para pwede nyo mabalikan. Okay? So yes, kung ganito ang itsura ng ating financial foundation, dito natin yan maririnig sa IMG and masusolusyonan natin kung ano man ang ating mga challenges sa pera. Okay? So ngayong gabi, ito po ang pag-uusapan natin. No? This book is called The Secret to Saving and Building Your Future. Now nakasulat po dyan sa likod ng libro, financial education is not just for the wealthy. It's for everyone, no? Lahat po tayo na nandito ngayon, no? Para po sa ating lahat, wala pong pinipili ang financial education. That is why, no, kailangan nating matuto, no? So here tonight, marami po tayong matutunan, mga concepts, strategies para maayos natin ang pag-manage, no? Pag-manage ng ating mga pera. Okay? So who is IMG? Who we are? On the right side of your screen, makikita niyo po dyan, no? Omnis Prosperity Tower. Yan po ang office ni IMG. Yan po ang corporate headquarters ni IMG. Located po yan sa Chino Roses Avenue, Makati. Okay, so sino si IMG? IMG is an affiliated organization of the World Financial Group. Now established on March 7, 2002, and IMG is one of the biggest, the fastest growing financial services companies in the Philippines today. Ano ang ginagawa ni IMG? We assist people, no, to help themselves achieve financial security through financial education and
build a proper financial foundation. Yan po ang talagang misyon ni IMG. Okay. Now, later on, makikilala po ninyo ang mga malalaking kumpanya, no? Mga bigatin na kumpanya, mga established na at mayayaman na kumpanya, no? Na naka-establish po sa Pilipinas, no? IMG has partnered with the biggest companies in the financial industry. So yes, later makikilala po ninyo. Okay? We have a global campaign for financial education. Alam po natin, nag-eskwela po tayo, nag-college tayo, but hindi po naisama yung financial education sa mga curriculum na pinag-aralan natin, right? Iba't iba ang kurso na natapos natin, but hindi po natin napag-aralan ang financial education. Kaya ngayon na may mga trabaho tayo, kumikita na tayo, hindi tayo marunong manage properly sa ating mga kinikita. Correct? So dito sa IMG, matutulungan talaga tayo. Now, kung saan po ang mga Pilipino ngayon, globally located na po si IMG, no? We have offices in Europe, we have office in UAE, nasa Dubai po ang ating office. We also have offices in some parts of Asia, nasa Hong Kong, Macau, Singapore, right? Now, we are determined to provide 13 million people throughout the world financial education that empowers them to have a better financial future. Lahat po tayo na nandito ngayon, yes, kasama na po tayo sa global campaign ni IMG. Okay, we believe knowledge is power. Bakit? Kasi pag may alam tayo, then we will really know how to manage our finances properly. Hindi po tayo maluloko, right? Hindi tayo mabudol, hindi tayo ma-scam. That is why kailangan nating aralin. Now, bago tayo magsimula sa isang negosyo or isang investment, kailangan alam natin ang dapat nating pinapasok. Correct? So yes, mag-aral muna tayo para meron talaga tayong kaalaman. Knowledge is power, however, execution is more powerful. Hindi pwede na mag-aral lang tayo pero wala tayong gagawin. Kailangan sabayan din sa action. Okay? Dito mo rin yan matutunan sa IMG kasi ituturo din natin how to do that properly. Okay? Now, our mission is to help create wealth for families. No family left behind. Anong ibig sabihin nito? Kung matuto ka dito sa IMG, then you should not leave your family behind. Okay? Unahin mo yung relatives mo, your colleagues, your your friends, no? Your family, your siblings, no? Kailangan dalhin mo din sa mission ni IMG para mas marami talaga tayo na mapaabutan sa mission ni IMG. Our belief, bakit ba nagkakaroon ng struggle? Bakit nagkakaroon ng problema ang bawat Pilipino? Bakit sa atin, no? Marami ang nag-i-struggle, mahirap hanggang ngayon, kahit kayod ng kayod. Bakit? Because we lack financial information, di ba? So dito sa IMG, yan po ang gustong ipaabot ni IMG. Proper financial information, proper financial education. Ngayong gabi po, yan po ang mapapakinggan mo dito sa webinar natin. Okay? So our core purpose is to help end national poverty. Gusto pong tapusin ni IMG, no? Or solusyonan, no? Ang poverty sa ating bansa. Now, this is our way of helping our country, no? Kahit konti ito, but this will really give impact to our nation. Bakit? Kasi nga, kung marami tayong mapaabutan sa mission natin, then mas maraming buhay ng ating mga kababayan, ng bawat Pilipino, ang aasenso. Of course, kung aasenso at maganda ang buhay ng bawat Pilipino, natural, pati ang bansa natin, no, magiging productive, progressive yan, di ba? So we want to help families improve their financial well-being and upgrade the quality of their lives. Ano pong ibig sabihin ng quality? Quality means yung hindi ka naghihirap. Quality means yung nagre-relax ka. Quality means yung maganda ang maibibigay mo sa mga anak mo, di ba? That is what we mean by quality, yung hindi ka na naghahabol sa pera, okay? So ano po ang solusyon ni IMG? Ito lang po, complete solution we call Triple E, no?
Tatlong E lang po, nakasummarize ang ginagawa ni IMG. Ano po ba itong triple E? Nandito po ang complete solution to build a solid financial foundation. Okay, tatlong E. Number 1E, education. Mag-aral tayo dito sa IMG. We provide the right knowledge and the financial strategy. Tuturuan ka dito ng mga strategies, di ba? Unlimited po ang learnings, unlimited ang training dito, free lang po na binibigay dito sa IMG. The second E is execution. Anong ibig sabihin ng execution? You take action. Lahat ng matutunan mo dito, you need to take action. Huwag mong baliwalain ang matutunan mo ngayong gabi, no? We provide the right platform and the right environment. Napakaganda po ang environment ni IMG. And of course, we execute the knowledge and the solution. Okay? Now, the third E, entrepreneurship. Ano pong ibig sabihin nito? May dagdag kita ka po, may second income ka, no? Matutulungan ka ni IMG because we provide business opportunity to help you increase your income. Kung hindi sapat ang income mo ngayon at nag-i-struggle ka, then join IMG because we can really help you, no? Increase your cash flow. Now, sa tatlong ina yan, dito mo yan makukuha sa IMG. Libre lang talagang binibigay, no? Ito po ang mission ni IMG. Okay? So, are you ready para makapakinig na? Diba? So, we start with education. Okay, mag-aral muna tayo para may alam tayo. Sa kasabihan nga, lamang ang may alam, di ba? So, but before that, we have realities in life na dapat din nating pag-usapan. We need to discuss this na wala talagang makaka-escape sa mga realities nito. Okay. Ano po ba itong mga realities in life? Maybe you can relate to this, no? For sure, kung nakaka-relate ka sa mga realities na to, then you should do some action or you should take action. Okay? So, reality number 1. What's in reality number 1? When it comes to securing and saving their future, many good people fail, mababait, pero bakit nagfe-fail sa finances? Many hard-working people fail. Ang mga Pilipino masisipag, pero bakit fail sa finances? Many smart people fail. Mga matatalino naman ang mga Pilipino. Graduate nga, magna or summa cum laude, di ba? But bakit nag-fail sa finances? Many young people fail. Mga kabataan, ang lalaki na mga sahod. However, they don't know how to manage their finances, right? Many old people fail. Mga matatanda na, umabot na sa retirement, no? Mga OFW, ang dami nating kakilala, di ba? Uuwi sa bansa natin pero walang ipon. Bakit nagkakaroon ng failure? Correct? Many teachers fail. Yeah, professionals, engineers, doctors even fail. Bakit nangyayari ang failure? Many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Yan po ang kulang sa atin ng mga Pilipino, di ba? Wala po tayo, kulang po talaga tayo sa kaalaman. Kaya nandito tayo para mag-aral tayo ng financial education, di ba? If you can relate to this, then you should do some action. Okay? Now, reality number 2. Okay. Many people believe that the only financial education is only for the wealthy. Pangmayaman lang daw ang financial education. Oh, hindi po yun totoo, no? Ang financial education po ay para sa lahat, no? Lahat na nangangailangan, especially those Filipinos na gustong magbago ang buhay, then this is all for us, di ba? At ano pa ang isang reality? Many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. Oh, di ba? Pag may problema sa pera, ano ang unang iniisip ng bawat Pilipino? Kung saan mangutang, saan mag-loan, di ba? Saan mag-5-6. O, yan ang madalas na solusyon ng bawat Pilipino. Now, here in IMG, matutulungan po tayo because we will stop the old habits that we have, di ba? Now, if you have these old habits, no, na mangutang, kung may challenges sa pera, then dito sa IMG, magbabago po talaga yung lahat, no? Pati mindset mo, ma-open ka talaga, no? Magbago po yan. Okay? Now, on our third reality, marami po makaka-relate nito.
If you are an OFW listening right now, many overseas Filipino workers work hard for 20 to 30 years but still end up retiring poor. Now, gusto niyo po ba na mag-retire na poor ka pa din? No? Ilang taon ka na bang naging OFW, di ba? Yes, ayaw natin na uuwi tayo sa Pilipinas na poor tayo or naghihirap or maghihirap, di ba? Kaya ngayon pa lang, no, OFW tayo, nakikinig tayo ngayong gabi, then this should be our wake-up call. Dapat may baguhin na tayo sa mga maling pagmamanage natin sa pera. And we should take action lahat na matutunan natin ngayong gabi. Okay? Now, reality number 4, ano po ba itong nandito sa reality number 4? Para po ito sa mga Pilipino na nakabase sa Pilipinas. If you save your 13-month pay, di ba? Sa Pilipinas lang po, nagbibigay ng 13-month pay, di ba? So if you save that 13-month pay in just 6 years, then based on the power of compounding interest, it could already have close to 10 million pesos in savings and investment in the next 40 years. If you sacrifice, no, for 6 years, it could already change your life, di ba? Pero ano po ba ang nangyayari? Pag natanggap na ang 13-month pay, saan po ba napupunta ang mga 13-month pay? Diba? Nakakalungkot po, diba? Ang mga Pilipino po, ginagastos lang po. Hindi talaga pinaprioritize para i-save or i-invest ang pera. Kaya, ang 13-month pay nawawala lang, walang napuntahan. Diba? Now, all of these realities in life na napakinggan niyo po ngayong gabi, if you can relate to this, no, dapat may baguhin ka. Ngayong gabi po, dito ka po magsimula. Okay? So, si IMG po makakatulong. Now, itong libro, sabi ko nga, mag-aaral po tayo, di ba? But don't worry, hindi po natin isa-isahin ang pages ng libro, correct? But we will also tackle the chapters of the book para may guide ka po na tama on how to do your solid financial foundation. Now, chapter 1 of the book, knowing the basic financial concept. Okay, mag-aral tayo ano po ba ang basic na dapat matutunan ng bawat Pilipino. Now, financial independence is not only a dream. Hindi lang daw pinapangarap na sana mayayaman ako. Sana uuwi na ako sa Pilipinas. Sana may pera na ako na marami, di ba? Puro tayo sana ng sana. Hindi po yan dream ng dream lang. Dapat pinaghihirapan yan, no? It's a priority that every person should aim for. Kailangan may gagawin tayo, di ba? Now, we can even take control of our future. Paano natin makontrola ang ating future? Number 1, if you know how to make money, yes, you can take control of your future. Ang mga Pilipino, yes, masisipag po, marunong talagang mag-make money, di ba? Na kahit anong trabaho, pinapasok talaga ng mga Pilipino. However, the second one, we need to know how to save money properly. Dapat matuto din ang bawat Pilipino mag-save ng pera ng tama, di ba? Dito sa IMG, matutunan natin ito. Next, we should know how to grow our money. Dapat kung marunong tayong mag-save, then we should also know, dapat palaguin natin ang pera natin ng tama. And kung lumago na ang ating pera, dapat, no, we need also to know how to protect our money. Now, kung alam natin gawin ito ng tama, itong 4 na ito, yes, we can really take control of our future, di ba? No one else will do this for you except yourself. Ikaw po ang gagawa nito. Wala pong iba. Hindi po talaga ang mga kaibigan or mga pamilya natin kung hindi sarili po natin ang gagawa nito. Okay? So ito po ang basic na dapat nating maintindihan, no? Kung makikita niyo po sa screen niyo, yan po ang tinatawag na solid financial foundation. Now, tingnan niyo po maigi ang nasa screen niyo. Ano ang meron ka ngayon? Kung OFW ka, siguro sabihin mo, may healthcare naman ako. Yes, bigayan ng employer mo. Pag wala ka ng trabaho at hindi ka na OFW, meron ka bang healthcare pag uwi mo sa Pilipinas? Or ang pamilya mo na nasa Pilipinas ngayon, may healthcare ba? Diba? Now, baka din puro ka investment. Look at this one. Ang investment mo, diba, nasa tatok-tok lang nitong financial foundation natin, diba?
Now, dapat pag sinasabi nating strong, then all of these building blocks are available and present sa ating financial foundation. Hindi pwedeng isa lang dyan or dalawa lang. Lahat po kompleto, no? Para po tayong nagtatayo nito ng bahay, no? It's like building a house, di ba? Pag nagtatayo na tayo ng bahay, you must build it from the ground going up. Di ba? Nagsisimula talaga sa ground, papunta sa taas. Now, if you notice, investment ay nasa taas, nasa bubong ng ating foundation or sa ating bahay. So, hindi lang pala puro investment, kailangan kumpleto. That will make us to have a strong financial foundation. So yes, dito sa IMG, matutunan po natin on how to build it properly, how to build this strong financial foundation. Okay? So a strong foundation will result to you having sturdier finances that can withstand any money-related storms and earthquakes. Following these 5 building blocks, it will help you build and secure your financial future. Kaya, dito sa IMG, unti-unti po natin itong gagawin, no? Building a solid financial foundation, hindi po ito binibuild ng isang araw lang, isang buwan, or isang taon, but you start building now na napakinggan mo na po si IMG, okay? Kung wala ka pang solid financial foundation, now this is the right time for you to build one, okay? So, you should consider your healthcare and protection as priority. Bakit? Because tingnan niyo po kung saan ang healthcare at life insurance, 'di ba? Nasa ground, 'di ba? Sabi ko kanina, when you build the house, you should start from the ground, no? Because why it is important? Because they are in the ground and you should prioritize them because even if you save 100 or few hundred pesos a month, kahit gaano kalaki ang investment, if you don't have healthcare and life insurance, it will not take you far, di ba? When you get sick, when you get disabled or suddenly die na ikaw ang breadwinner, kahit gaano pa yan kalaki ang investment mo, kung hindi mo pinaghandaan ang insurance at healthcare mo, then your savings won't last very long. Mapupunta lang lahat ng investment mo sa bayarin sa ospital. Should anything happen to you, di ba? Kaya ngayon pa lang paghandaan ang ground ng solid financial mo. Prioritize life insurance, prioritize your healthcare, especially habang OFW ka pa ngayon. Able ka, maganda pa ang kita mo, para pag uwi mo sa Pilipinas, mag-retire ka, no? Maganda na ang financial foundation mo. Okay? I hope, no? Klaro? Bakit kailangan natin ang solid financial foundation? Okay? So getting long-term healthcare and life insurance are the best investment that you can get. Okay? So these are the strategies now of the wealthy. So eto, pwede nating sundan, di ba? May mga ginagawa pala ang mga mayayaman kung bakit sila patuloy na yumayaman. So bakit hindi natin gayahin? Okay, so here are some strategies. Now, many of us, most commonly, no, Filipinos think spend money first and save what is left. Ganyan po talaga ang mga gawain ng bawat Pilipino. Nauuna talaga ang pag-spend ng money. No? But we don't save first, right? Look at the wealthy people. They save money first and spend what is left. Isa po itong strategy na kailangan nating gayahin. Kung ikaw ay nag-spend money first, then dapat gayahin na natin ngayon ang strategy ng wealthy. Unahin ang pagsisave bago ang mag-spend. Okay? Isa po yan para makatulong talaga na magbago ang ating sitwasyon ngayon sa pera. Di ba? Now, another strategy. Madalas, marami sa ating kababayan, we consider healthcare and insurance as expense. Kahit sabihin mo lang, kahit tanungin mo nga, may healthcare ka ba ngayon? Or may insurance ka ba? Ano po ba ang madalas na sinasagot? Wala akong budget sa healthcare, wala akong budget sa insurance. Naku, dagdag gastos lang yan, di ba? But look at the wealthy people. They consider healthcare and insurance as investment. Magkaiba, 'di ba? Kaya isa din itong strategy. Pwede natin gayahin, 'di ba? Kaya kailangan nating i-prioritize healthcare and insurance din. Hindi po 'yan dagdag gastos lang. Okay. Another one, most people work hard for the money.
tayo kasama nito, no? Bakit hindi talaga sapat ang ating kinikita buwan-buwan, no? We work hard always for the money. But look at the wealthy people. They let money work for them. Hindi na dapat tayo nagtataka na mas lalong yumayaman ang mga mayayaman because they have these strategies na talagang money is working for them. Then why should not we follow them, di ba? All of these strategies, no, gayahin natin para talaga kung ano man ang mga challenges natin sa pera natin, kung ano ang kinakaharap natin ngayon, then masusolusyonan talaga. Okay? So the difference between the wealthy and most people is the way we think, di ba? Nasa mindset nagsisimula, no? Nasa mga strategies natin. So this is your wake-up call. Kailangan may baguhin po tayo. Dapat nagsisimula talaga ang change sa sarili po natin, di ba? Sabayan po natin ito ng disiplina, of course, consistency and hard work. Okay? Para talaga, lahat po tayo na nandito ngayong gabi, of course, no, including our families, ay magkaroon po na maganda kinabukasan or we will have also a good retirement when we go back to the Philippines. Okay? I hope marami nang natutunan, no? I hope nag-open na ang mga ating mga mindset, no, para talaga magbago na ang ating mga gawain, especially sa ating pera. Okay? Now, this is a very good concept, the X-curve concept. Now, dito lang po natin matutunan yan sa IMG. Ano pong ibig sabihin nitong X-curve concept? Dito po sa X-curve concept, no, meron po talagang dalawang linya. Ano po ba ang pinapakita nitong X-curve concept? Ito po, pinapakita po dito ang ating lifeline. Anong ibig sabihin sa lifeline? Lifeline means you were born from childhood until you grow old, until we die. Okay? Ganyan po, lifeline, di ba? So dito sa X-curve concept, pinapakita po ang dalawang linya. Ang unang linya is a red line. Ang red line po, nagre-represent po yan ng responsibility line natin. Ano po ba ang responsibility natin? Yan po ay nagbabayad tayo ng mga monthly bills, nagbabayad po tayo ng mga tuition ng mga anak natin, di ba? Nagpapadala tayo sa Pilipinas buwan-buwan, o nagbabayad ka ng loan, di ba? Yan po ay mga responsibilities natin, or nagpapaaral ka ng mga kapatid mo, di ba? Responsibility natin yan, okay? Then ang pangalawang linya, ang green line. Ano po ba itong green line? Ito po ang nagre-represent ng wealth line, ang pera natin, ang saving line natin, di ba? So, yung dalawang linya na yan po, dapat sundan natin yan. So, what does it mean when you say X-curve concept? Now, look at the left side of your screen. Lahat po tayo nasa left side ng screen pa natin, right? Anong ibig sabihin? We have less wealth line. Mababa pa ang wealth line natin, pero napakataas na ng ating responsibility line. Now, we are still young ngayon. We are still able ngayon. We have good job right now, right? Pero bakit wala tayong savings? Kasi nga hindi tayo marunong mag-save, hindi tayo nag-i-invest. Kaya yung wealth line natin zero or less. Pero ang laki ng mga responsibility natin. Now, ang ibig sabihin at gusto nitong X-curve concept, kung gusto nating lumaki at tumaas ang ating wealth line, then dapat sundan natin ang green line. Pataasin natin ang ating green line para unti-unti ding bumababa o bababa ang ating red line, di ba? Now, if you see life, no, life, the spelling of life, if is in the middle. Now, dito po, sa ating buhay, merong mga ifs in life, hindi po tayo makakaligtas, di ba? Ano po ba itong mga ifs in life? Now, number one if. What if you live long? Habaan ni Lord ang buhay natin, aabot pa tayo 80, 90, or even 100, di ba? Ano po ba ang sagot nito if we live longer, di ba? Para hindi tayo maging pabigat sa mga anak natin or sa pamilya natin, no? Para may pang-support tayo sa sarili natin when we grow old and when we retire. Ang sagot po nito, investment and long-term health care. Kaya, mahalaga po habang bata pa tayo and able tayo, may mga pera tayo ngayon, no? Kumikita tayo ng maganda dito as being an OFW, then we should already invest, no? Investment and long-term health care. Diba? Isa po yung if sa buhay natin. Another if in life, what if you die too soon? Now, you are the breadwinner. Paano kung mawala ka ngayon?
Or bukas, hindi natin alam, di ba? You die too soon. Ang daming umaasa sa iyo. Ano po ba ang sagot natin dyan? Ang insurance. Kaya hindi po dagdag gastos lang ang insurance. Insurance is an instant money na pwede po nating maiwan sa ating mga anak or sa ating pamilya, and then they can go on with their life kahit nawala si breadwinner. Yan po ang kahalagahan ng insurance if we die too soon, no? Now, another if in life, what if you get sick? Lahat po tayo, wala pong makakaligtas nito. We will die soon. It's a matter of time lang po, no? We will live longer. Yes, we don't know when we will live longer, di ba? We will also get sick. Now, if we get sick, ano po ba ang sagot dyan? Healthcare. No? Kaya, dapat ngayon pa lang, dapat ma-establish na natin ang magandang healthcare. Now, dito po sa X-curve concept na ito, itinuturo po na habang bata po tayo, maghanda na tayo because all of us listening right now, mapupunta talaga tayo sa kanan na side ng ating screen, di ba? Of course, we grow old, we will retire, dapat ang red line natin baba na or zero para ang green line na natin ngayon ay mataas na or our wealth line mataas na, di ba? So for example, if you have 3 million responsibility right now or even higher than 3 million, then dapat may ginagawa ka na para unti-unti nang nadadagdagan ang savings or unti-unti ka nang nagsisave, di ba? Pag unti-unti kang magsisave, of course, unti-unti ding bumababa ang red line mo, ang responsibility line mo. Tuloy-tuloy mo lang ang pagsisave, di ba? Tuloy-tuloy lang, consistent lang sa pagsisave. Of course, tuloy-tuloy din bababa ang red line. And of course, hanggang sa pagtanda natin, mag-retire na tayo, tuloy-tuloy, tataas, lalaki ang ating savings or ang ating wealth line, zero na ang ating responsibility. Pagdating ng araw na mag-retire na tayo, matanda na tayo, dapat zero na tayo ng responsibility, hindi na tayo kakayod-kayod sa pera, no? Magre-relax na lang tayo. Yan po ang ibig sabihin ng X-curve concept na ito. Okay? Now, dapat kailangan masundan natin para talaga mai-apply natin ito sa sarili natin ngayon, di ba? So yes, sa buhay natin, meron tayong mga tinatawag na mga stages in life. Now, saang stage ka na ba ngayon sa pagsisave mo or sa financial foundation mo? Okay? Now, we want na dapat pagdating ng araw na retire na tayo, dapat nasa stage 4 na tayong lahat. Malaki na ang savings natin, mataas na ang wealth line na line natin or ang green line natin, and dapat ang ating red line or ang ating responsibility line ay zero na. Okay? I hope klaro po na-explain ko po ng maayos ang X-curve concept. So this is one of the concept na itinuturo po dito sa IMG. Wala pong ibang nagtuturo dito, si IMG lang po, di ba? Konsepto ito na pwede nating gayahin, pwede nating sundan para meron talagang pagbabago sa ating mga challenges sa finances. Okay? I hope unti-unti nang nabuksan ang ating isip, and of course, whatever you will hear tonight, kailangan i-apply. Okay? Now, we proceed with chapter 2, and this is choosing the right healthcare. Now, earlier, you saw yung hagdanan na tinatawag natin na solid financial foundation. Now, this is the first building block of our foundation, healthcare. Okay? So, bakit mahalaga ang healthcare? Choosing the right healthcare in the Philippines, a lot of sick people die, not because there is no medicine or treatment available, but because they don't have money to pay for the cost. Kasi nga, hindi ito pinaprioritize ng mga Pilipino ang healthcare, di ba? Look at your screen now. Ano po ba ang nakikita nyo? Saan nyo po ba dinadala ang sarili nyo or ang pamilya nyo sa panahon na nangangailangan kayo ng healthcare o nagkakasakit kayo, di ba? Now look, charity ward, madalas dyan natin or dyan tayo napupunta sa charity ward. Bakit? Kasi wala tayong pambayad sa ospital, di ba? Kahit nga pang down payment, wala tayo. Bakit yan? Kasi hindi natin binibigyan ng priority ang pagkaroon ng isang magandang healthcare. Of course, kung meron tayong mararamdaman or nararamdaman sa ating health, dapat gugustuhin natin nasa executive ward tayo, Dapat pag may nararamdaman tayo, dapat nasa tahimik tayo na lugar, malamig na lugar, at saka maganda ang ambience ng ating mga pinapahingahan.
Of course, a good treatment na meron tayo, yan po ang magpapabilis ng ating recovery kung may nararamdaman tayo. Now, if you will be in the charity ward, I'm sure no, hindi po talaga komportable ang buhay natin dyan, di ba? Maingay po dyan, mainit po dyan, mabaho din, di ba? So kung papasok ka dyan may isa kang sakit, paglabas mo, maging 2 na 3 ang magiging sakit mo. Now, of course, dito sa IMG, itinuturo din how to get properly a good health care, di ba? Because that is part of our solid financial foundation, di ba? Now, here are the final test of a good health care para malaman nyo o masabi nyo na meron ka talagang maganda at beneficial na healthcare. You can even screenshot this para meron kang reference. Number 1, does it have both short-term and long-term healthcare? Ito po ay isang palatandaan na maganda ang healthcare mo kung covered siya ng short-term and covered din siya ng long-term. Ibig sabihin, pwede ba siyang magamit at a current stage now or pwede ba siyang magamit in long-term care or pagtanda, no? Ganyan, kung meron kang ganyan klase na healthcare, then maganda ang kinuha mo na healthcare. Does it have guaranteed renewal? No? Automatic ba nagre-renew yearly? Okay? Does it have guaranteed savings and investment? Ibig sabihin, yung mga binabayad mo or sinisave mo sa isang healthcare na kinuha mo, matiturn ba into a savings or an investment na kahit OFW ka, hindi mo siya ginagamit dahil nga nasa malayo ka sa Pilipinas, it will convert your savings or your money into savings and investment, di ba? Isa po yan sa magandang test sa pagkakaroon ng isang magandang healthcare. Another one, does it have life insurance or protection? Ibig sabihin, covered ka ba sa isang insurance, no? If your healthcare have all these tests, then maganda po ang healthcare mo. Okay? Now, we are very privileged here in IMG kasi meron pong kapartner si IMG na nagbibigay, no? Isang kapartner na good healthcare na nagbibigay po sa atin nitong lahat ng mga final test na ito. Later on po, makikilala po ninyo. Okay? So yes, you can screenshot para meron po tayong reference later on. Okay? Now, we proceed with chapter 3, understanding the purpose of insurance. Again, this is the second step or the second block of our solid financial foundation. Bakit mahalaga ang insurance? Hindi po ito dagdag gastos lang. Okay? Ano po ba ang kahalagahan ng insurance? Okay. The purpose of insurance is for protection. Especially if you are the breadwinner ka, malami pong umaasa, then you should have an insurance, no? Should anything happen to you, no? Ito po ay protection sa pamilya na maiiwan natin. While insurance is not a fun topic, correct, it's really not a fun topic, but it is a critical part of our financial strategy. Now, look at your screen now. Most people have good protection on their houses. Diba? Many also have protection sa cars, magarang kotse. But what about the family? What about yourself? Do you have insurance, diba? Madalas po wala, no? Do you have insurance now? Ikaw na nakikinig ngayong gabi, do you have your insurance now? Yung hindi bigay sa kumpanya mo. When you grow old or pag-uwi mo sa Pilipinas, may insurance ka ba na pwede mong maiwan sa pamilya mo, diba? If you love your family, then dapat may insurance ka na ngayon. Dito po sa IMG, tuturo din dito how to get a good insurance, how to get a good coverage of insurance. Matutunan po yan dito sa IMG kasi nga parte po ito ng isang maganda at solid na financial foundation. Okay? So ito po ay a financial education topic, no? Building a strong financial foundation on proper protection. Kasama po ito sa benepisyo na pwede mo pong mapakinggan. Paulit-ulit po, unlimited po ang training, in-depth training po ito na pwede nyo pong ma-attendan. Okay? Kasama po ito sa benepisyo sa pagiging IMG member. Okay? Now, chapter 4 of the book, Managing Debts Effectively. So, ano pong ibig sabihin nito? This is our third building blocks, di ba? Of our solid financial foundation. Manage your utang, di ba? Kung may utang po tayo, kailangan nating i-manage, kailangan nating i-zero out. Bakit? Because ang utang ay considered, may
anay ng ating bahay, di ba? We are building a financial house. Kung patuloy po tayong may utang, then ang utang po ang sumisira sa ating financial house. Parang anay nga, di ba? So why we should manage our debts? Kung may utang tayo ngayon, don't worry. Bakit? Nandito ka ngayon sa IMG, matutulungan ka. How to slowly pay off your debts, okay? Why should we manage our debt? Because it can turn into a disease. It could control your life, it will diminish your happiness, and limit your freedom, di ba? Bakit? Kasi kung hindi ka nagbabayad ng utang mo, malilimitahan talaga ang freedom mo. Mahihiya ka ng lumabas sa bahay or magpo-post sa Facebook kasi nga mahihiya ka sa pinagkakautangan mo, di ba? Now, you can never be truly free until you are debt-free. Now, gusto ni IMG magkaroon po tayo ng financial freedom. Paano natin to makamit kung wala tayong utang? Ngayon pa lang, kung may utang tayo, then we should discipline ourselves. Kailangan unti-unti na nating bayaran, i-zero out ang ating mga utang, and wag na pong mangutang uli, no? Para talaga solid ang ating foundation, financial foundation, uuwi tayo sa Pilipinas na maganda na ang ating financial life. Okay? I hope no, marami na ang learning and of course, na-open na talaga ang ating mga mindset. Okay? Now, here are some few tips para makatulong sa iyo on how to pay off your debts, no? Simpleng tips po ito, but if you will follow this, matutulungan ka talaga. Okay? Now, control your debt or debt will control you. So, ano po ba itong mga tips na ito? Pwede ding i-screenshot para meron kang guide. Okay? Number 1, pay off your credit card in full and on time. Huwag na pong hintayin, umabot pa sa deadline or sa due date or lampas sa due date para hindi na po madagdagan ng penalty pa, di ba? Now, para hindi talaga malugmok sa utang, then pay your credit cards on time. Kung marami kang credit cards ngayon, especially if you are an OFW, then close the other credit cards, no? Magtira ka lang ng isang credit card para pang-emergency mo lang, okay? Second, use your cash or debit cards. Pag namili ka, punta ka sa grocery, kahit ano ang bilhin mo, nasa mall ka, whatever you will buy, kailangan matuto ka na ngayong gumamit ng cash or debit cards. Bakit? Para alam mo ang limit mo sa paggastos. Now, tigilan na natin ang paggamit ng credit card pag namimili para talaga alam mo ang limit mo sa paggastos. Okay? Another one, make a list of all your debts and pay them off one at a time. Kung meron kang utang, ilista mo. Lahat, malaking utang, maliit na utang, kanino mo inutang, ilista mo. Para ma-prioritize mo sila, no? Ma-manage mo properly, sino po ba or kanino po ba ang unahin mo. Now, you can pay off, unahin mo yung may mga malaking interest, no? Para hindi ka mas lalong malubog sa utang. Another one, consider liquidating your savings and non-income producing assets. Anong ibig sabihin nito? Kung meron ka mga assets ngayon, mga ari-arian, hindi naman nag-i-income, wala namang pera, di ba? Hindi nagbibigay ng pera sa iyo. For example, lupain, marami kang lupain, di ba? Namimili ka palagi ng mga lupain, investment mo, pero wala namang income. You can liquidate some. Anong ibig sabihin sa liquidate? You can sell some of your assets, di ba? Para yung kita sa pagbenta mo, pwede mong pambayad ng utang. In that way, mapapabilis ngayon ang pag-zero out ng utang mo. Okay? Now, you also spend on necessities, not anymore on luxuries. Kung mahilig kang mamili, mahilig kang mag-spend sa hindi naman kailangan, then you should stop that old habits now. Diba? Kung mahilig kang mag-online, diba? Then you should stop that old habits now. You should only spend on necessities, no? Yung kailangan lang talaga, mag-ipon ka. Kasi nga, especially if you are an OFW, nandito tayo sa ibang bansa para mag-save. Hindi po tayo nandito para mag-spend ng mag-spend. Okay? And increase your cash flow. Ano po ba ang ginagawa mo pag naka-day off ka?
Ngayon na wala kang trabaho, ano po ba ang ginagawa mo? Okay? Dito sa IMG, magkakaroon ka ng second income. Use your time productively. Use your free time. O dito, pag-aral, invest in time, invest in your knowledge, invest in your financial education para mapaturuan ka on how to increase your cash flow. Okay? Dito din kay IMG, matutulungan tayo. Okay? So I hope these simple steps or tips can manage your debts effectively para talaga meron talagang solusyon sa problema mo ngayon. Gayahin nyo, sundan nyo to. Strategies ito na pwede nating masundan. Okay? So I hope you are learning, unti-unti na pong nabuksan, unti-unti na nagbago ang mindset, and of course, marami na natang tayong natutunan na pwede na nating i-apply sa ating buhay ngayon. Okay? Now, another in the training dito sa IMG, increased cash flow and debt management. Matututunan po, libre po, pwedeng ulit-ulitin hanggang sa matuto po tayong lahat. Okay? Now, chapter 5 of the book, Building an Emergency Fund. Bakit importante ang emergency fund? Para hindi ka na mangutang, di ba? Kung may emergency sa buhay, then you will have a fund na pwede mong gamitin. Hindi na kailangan mangutang, di ba? Kasi nga, titigilan na natin ang pangungutang, right? Yes, emergency fund is part of our solid financial foundation. Okay, why is it important? Okay, are you prepared for these emergencies? Ano po ba? Loss of job or income. Pag mawalan ka ng trabaho, sasabihin ng employer mo ngayon, this is the last day of your job. Meron ka bang emergency fund? Handa ka bang mawalan ng trabaho ngayon? Di ba? Marami po sa ating kababayan nawalan ng trabaho during the pandemic. Kaya ang daming walang trabaho, naghirap kasi nga hindi naghanda. Walang emergency fund, di ba? Now, hospitalized for extended time. Hindi natin alam, papasok tayo sa ospital, especially if we don't have a healthcare. O, hindi natin alam kung kailan tayo madi-discharge, right? So, are we prepared for that? Tragic death in the family. Naku, pag may pamilya, isa sa ating pamilya namatay, 'di ba? Saan po ba tatakbo ang ating mga pamilya? 'Di ba sa atin mga OFW? Now, wala pa namang sahod, 'di ba? Sa katapusan pa ang sahod. So, handa ka ba? Meron ka bang emergency fund na pwede mong ipadala sa pamilya, 'di ba? Alam po natin mahal po ng pag namatayan, right? Are we prepared for these emergencies? Tragic death or catastrophes, typhoon, flood, earthquakes. Marami. Palagi tayong binibisita ng bagyo, di ba? Madalas na mag-flood sa ating mga bayan o sa ating lugar. Are you prepared for that na hindi na aasa sa ayuda sa gobyerno ang ating pamilya, di ba? So, kailangan may mga emergency fund tayo. Yan po ang kahalagahan sa pagbibuild ng emergency fund. Aside na hindi tayo mangutang, then we have something to support ourselves and our family sa panahon na may mga emergencies. Okay? So, no matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. Wala pong makakaligtas talaga sa emergencies. Kailangan handa tayo palagi. Now, how do you build your emergency fund? Ganito lang po kasimple. Save at least 6 months equivalent of your monthly income. It doesn't matter po kung malaki or maliit ang income mo. Basta marunong kang magtabi, then you can have an emergency fund. Disiplina lang po talaga ang kailangan. Consistency and hard work. Yan lang po. Nasa sarili po natin at baguhin natin ang mindset natin para talaga meron talaga tayong maabutan. Meron tayong solusyon sa ating mga paghihirap ngayon. Okay? Kaya alam na natin bakit importante din ang emergency fund kasi nga kasama siya sa ating solid financial foundation at hindi na tayo mangungutang. Okay? Now, chapter 6. Okay, ano po ba ang nandito sa chapter 6? Diba sabi ko kanina, you can control your life kung marunong po tayong mag-save properly, di ba? Now, chapter 6 will help us in saving, Saving the right way. Okay. So, ano po ba dito ang nandito sa chapter 6? Now, tanungin ko muna kayo, I've been working hard all my life.
'Di ba? Ilang taon na po ba tayong nagtatrabaho? Ilang taon na po ba tayong OFW? I've been working all my life but I wasn't able to save anything. Where does my money go? Saan po ba napunta yung pera na kinita natin, 'di ba? Tanungin niyo, i-assess niyo ang sarili niyo. Saan nga ba napunta ang pera? Bakit hanggang ngayon wala kang savings, 'di ba? Bakit hanggang ngayon nag-i-struggle ka? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa talaga nakakapag-save, 'di ba? Now, maybe you are using a wrong formula. Ano po ba ang wrong formula? Baka ito ang gamit mo, no? Pagtanggap mo ng income mo, diretso ka kaagad sa mga expenses. O, saan napupunta ang expenses mo? Siyempre, sa mall, kain sa labas, di ba? Binil ng designer clothes or gadget, no? Dito napupunta ang basahod. Nauuna ang expenses. Pero, may savings ba? 'Di ba? Nahuhuli palagi ang savings. Ang ending walang nasi-save, 'di ba? Kubang-kuba ka na sa pagtatrabaho. How many years you are working as an OFW, pero hindi mali ang saving formula mo, no? Wrong ang saving formula mo kung ito ang ginagamit mo. You are not paying yourself first kung wrong saving formula ang gamit mo. Now, look at your screen now. Kung ganito ang problema mo or ganito ang formula mo ngayon, kaya ka hindi ka nakakapag-ipon. Kaya ka may problema sa pera. Now, dito sa IMG, itinuturo po ang tamang formula sa pag-iipon. O, ano po ba ito? You need to pay yourself first. Unahin mo ang sarili mo. Bago ka magpadala sa Pilipinas, unahin mo ang sarili mo. 'Di ba? Ikaw po ang breadwinner, ikaw po ang nagtatrabaho, ikaw po ang inaasahan sa pamilya. Then you should pay yourself first. Okay? Yan po ang turo dito sa IMG. Use this saving formula na correct, no? Ano po ba itong formula na ito? Pagkatanggap mo dapat ng sahod mo or income mo, then automatic, diretso po, dapat unahin ang savings na para sa iyo. Unahin ang savings para sa sarili mo. Pay yourself first bago ka pa mag-spend, bago ka pa mamili, bago ka pa magpadala sa Pilipinas. Okay? Unahin mo ang sarili mo para merong solusyon sa kahirapan mo ngayon. Okay? Then of course, sa matitira, sa pagsisave mo sa sarili mo, then dun ka lang kukuha pang expense mo and pang lifestyle mo. Okay? Now, this is a correct saving formula. Pwedeng ganito ang gamit mo. Gamitin mo to. Pagdating ng sahod ngayon, pwede mo nang umpisahan. Okay? Now, dito sa next formula, mas hinimay-himay ni IMG. Bakit? Para alam natin, gaano ba kalaki ang dapat kong isave? Gaano ba kalaki ang dapat para sa akin? Di ba? So, this is a better formula. And this is also what we call prosperity formula. Okay? Look at your screen now. This is what we call prosperity formula. Pagtanggap mo ng sahod mo, i-deduct mo kaagad ng 10% tithes. Para saan po ba ang 10% tithes? Para po yan sa Lord. Para kay Lord yan. You give back to the Lord. Lahat po ng natatanggap natin na blessings, di ba? Lahat galing kay Lord yan. Yung wealth mo, yung sahod mo, your health, whatever it is that you are receiving, no? Daily, monthly, those are blessings coming up from the Lord, di ba? Kailangan ibalik natin yan into tithes. 10% lang po. Pwede kang mag-donate sa charity, pwedeng para sa church nyo, di ba? 10% lang po ng income mo yan. No, dapat consistent tayo diyan. And then deduct 20% sa sahod mo para sa sarili mo for your savings. Pay yourself first again, no? And ang matitira na 70%, dun ka lang mag-spend. Dun ka lang magpadala sa Pilipinas. Dun ka lang mag-lifestyle. Okay? Now, alam mo na ngayon anong gagamitin mo. Pagdating ng sahod ngayong katapusan, kailangan prosperity formula na ang gamitin mo para yung kahirapan mo sa pera, yung struggle mo sa pera ay may solusyon na. Unahin mo pag-save, unahin mo pag-budget, no? Do this prosperity formula, may mangyayari talagang pagbabago. Okay? I hope, no, ang dami na talagang naibigay ni IMG ng mga concepts, strategies, then you should do this, no? You should take action and of course follow what you have learned tonight. Okay? Now, I hope, no, nandyan pa kayo at nakikinig, no? And of course, no, kailangan natin ito, no? Para talaga uuwi tayo sa Pilipinas na maganda ang ating buhay. Okay?
So, how are you doing so far? Kumusta po ba ang ating mga sitwasyon sa ating mga finances ngayon? Bakit tayo nandito? Kasi nga gusto ni IMG na magkaroon tayo ng financial freedom. Now, here are some examples, mga another strategies na pwede nating masundan. Okay? So, ilang taon na po ba tayo nagtatrabaho as an OFW? Okay. Magkano po ba ang ating annual income? And magkano po ba ang total amount earned natin? Okay? So, na total amount earned natin, may savings na po ba tayo? Okay, ito, pwede itong gayahin, pwedeng screenshot ito kasi isa itong formula na pwede nyong gayahin para sa income nyo buwan-buwan. So, example, 10 taon ka nang nagtatrabaho as OFW, meron kang average annual income na 300,000. Okay, dapat total amount earned, no, 3 million. So, pero ang tanong, may savings ka ba? Kahit hindi pa yan 3 million ang na-earned mo, kahit maliit man yan, no? Or malaki, mas malaki sa 3 million, ang tanong, malaking tanong, may savings ka ba sa 10 taon? Diba? Or siguro, lampas pa sa 10 taon sa pagiging OFW, ang tanong, may savings ka ba? Yan po ang tanong. Itanong nyo sa sarili nyo. Kung wala pa, then you should start. Take action now, diba? It's not what we earn that counts, but it's what we keep. No? Mahalaga po ang magtabi, mahalaga po ang tinatabi natin. Kahit gaano pa man kalaki ang kita natin, kung hindi tayo marunong magtabi, then baliwala lang po. Kasi marami po sa ating mga kababayan, malalaki naman ang sahod, di ba? Pero bakit umuwi sa Pilipinas na walang ipon? Kasi nga, walang disiplina. Kasi nga, lack of financial information. Now, nandito tayo ngayong gabi, alam na natin ang dapat gawin, then we should do something para hindi talaga tayo uuwi na pulubi at kawawa. Di ba? So, again, it's not what we earn that counts, but it's what we keep. Kaya, change your mindset now. Okay? So, this is another concept na binibigay po dito sa IMG, no? Understand how money works. Alam niyo po ba kung paano gumugulong or dumudoble ang pera natin? Now, if you look at your screen, kilala niyo po ba kung sinong nasa screen natin ngayon? That is Albert Einstein. Siya po ang may gawa nitong concept na next natin. Ang tinatawag po ay Rule of 72. Okay. Ano po ang ibig sabihin nitong Rule of 72 at para saan po itong Rule of 72? Ito po, malalaman po ninyo or natin kung kailan po dumudoble ang ating pera. So, 72 is a constant number, i-divide lang po sa interest rate kung saan po ngayon yung pera mo. Kung nag-invest ka sa isang investment vehicle, then kunin mo kung magkano ang binibigay na interest rate doon. And then you divide it into 72. Ang result po yan, it's the number of years for your money to double. Malalaman po ninyo kung kailan po dumudoble ang pera mo. Okay? So we have some examples here para mas maintindihan ng klaro ang Rule of 72. Okay. Now, siguro dahil hindi ka pa IMG member, no, ang alam mong pagtaguan ng pera mo is the bank or sa bangko. Okay. Now, you open a savings account in the bank. Okay, disclaimer lang po, we have nothing against the bank. Now, however, we are teaching you here how this Rule of 72 applies to your money. Example, nag-open ka ng savings account sa bank, 10,000 nilagay mo sa bangko. O magkano po ba ang interest na ibibigay sa bangko? Okay? So, this is just an example, no, of one of our bank in the Philippines, no? Maybe bibigyan ka ng 1.25, no? Or siguro pinakamalaki na 1.5. Okay, whatever na maibibigay sa atin, no? Just take that interest kung magkano ang ibibigay sa pera and then you apply this Rule of 72. So for the purpose of illustration and example, gamitin natin ang 1%. Okay, 72 i-divide natin sa 1 or 1%, no? Equals 72 years po ito, no? Years. Dumoble ba ang 10,000 mo? Tingnan natin, no? Dumoble naman siya, naging 20,000. Pero ang tanong, naging 72 years ang pagdoble. Napakatagal. Diba? Bakit ganun katagal? Kasi iniwan mo ang pera mo sa maliit na interest rate vehicle. Yo? Now, kung maiintindihan at naintindihan ng bawat Pilipino itong Rule of 72, then dapat marami na sa ating kababayan ang hindi nabudol at na-scam. Diba? At marami na sana sa ating kababayan ang umasenso ang buhay. Diba? Now,
Marami pa tayong example dito sa Rule of 72 para talaga maintindihan ng bawat Pilipino at bawat isa sa atin na nandito ngayon, ano at kailan talaga dumodoble ang ating pera. Okay? Now, another example, kulang yung 1% mo. So, okay, nilagay mo ngayon sa time deposit. O, magkano ang binigay sa iyo sa time deposit? 4%. Okay, example lang ito ha. Okay, now if you apply Rule of 72 sa 4%, 72, i-divide mo sa 4%. The result is 18 years. Ibig sabihin, yung pera mo dodoble every 18 years or in 18 years. Example, 29 years old ka, nag-iwan ka sa bangko sa time deposit ng 100,000. After 18 years, dodoble ang pera mo. 47 ka na, maging 200,000 na ang pera mo. Another 18 years, 65 ka na, naging 400,000 na ang pera mo. Now, ang tanong, 65 years old ka na niyan, retire ka na niyan, matanda ka na, wala ka ng trabaho at hindi ka na makapaghanap ng trabaho. Enough na ba ang 400,000 na yan? Diba? Kulang pa yan. Bakit? Kasi by the time na 65 ka na, lumalabas na rin ang mga sakit-sakit natin. Di ba? Magre-reunion na rin ang ating mga sakit-sakit. So, kulang yung 400,000 na yan, pambili pa ng pang-maintenance meds natin. Di ba? So, of course, no, kailangan alam natin kung saan talaga natin iniiwan or ini-invest ang ating pera, di ba? Now, another tanong, yung pera mo ba na iniwan sa bangko, tinatago lang ba yan ni bangko sa vault? Di ba hindi? Ini-invest yan ni bangko sa isang 12% investment vehicle, di ba? So, apply the 72 or Rule of 72 sa 12%. 72 i-divide mo sa 12% equals 6. Ibig sabihin, mas umiksi ngayon ang time or ang years kung kailan dodoble or dumodoble ang pera mo. O di ba mas maganda, right? So again, kung nag-iwan ka sa bangko at ang bangko ay nag-ininvest niya yung pera mo sa isang 12%, so at the age of 29, nag-iwan ka ng 100,000, now sa naka-invest ang pera sa 12%, dumoble na agad ang pera mo in 6 years time into 200,000. Another 6 years, dumoble uli, naging 400,000. So every 6 years and every 6 years, dumodoble ang pera mo, di ba? Look at what happens to your money pagdating ng 65 ka na. Naging 6,400,000 ang pera mo. Ganun kalaki ang tinubo at dinoble ng pera mo dahil nga naka-invest ang pera mo sa malaking investment vehicle na 12%. But hindi naman ikaw ang nag-invest niyan, si bangko man ang nag-invest niyan. Of course, ang ibabalik sa iyo ni bangko yung 400,000 lang, di ba? Saan po ba napupunta ang 6 million na yan? Of course, kay bangko yan. Now, sino po ba ang yayaman at yumaman? Si bangko. But kaninong pera po ba ang ginamit ni bangko? Sa iyo, sa atin, right? Now, again, disclaimer lang po, nothing against the bank. But we are teaching you here how this Rule of 72 applies. Okay? So, people who don't understand how money works, they end up working for money. But people who understand how money works, they let money work for them. Kaya mahalaga po ang kaalaman natin. Mahalaga ang financial education kasi po matuto tayo kung kailan at saan talaga natin ini-invest dapat ang ating mga pera. I hope, no? Na klaro din ang Rule of 72, isa din itong concept na pwede din nating gayahin, pwede din nating sundan para talaga mailagay sa tama ang ating perang pinaghirapan, especially kung OFW tayo. Di ba? Mahirap po kumita ng dollar or dirham or whatever currency you have right now, di ba? Kaya bigyan po natin ng halaga ang ating pinaghirapan na mga pera. Okay? So, chapter 7 na tayo sa ating libro, Growing Wealth Through Investment. Okay, again, this is the part where you need to know how to grow your money through proper investment. Dito sa IMG, itinuturo din ang proper investment. Okay? So, again, this is also another example para mas maintindihan mo how to invest properly. So, kung hindi ka pa IMG member, maybe ang alam mong pag-investan again ng pera mo is sa bangko.
So, kung sa bangko ka nga nag-i-invest, ang tawag sa iyo, depositor or lender. Now, magkano po ba ang binibigay sa bangko sa ating pera? So, for example, no, bibigyan ka ng bangko ng 0.15%. Magpipirma or pipirma ka ng kontrata with the bank. Now, of course, yung pera na iiwan mo sa bank, i-invest yan ni bangko sa government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, and real estates na tutubo yung pera mo into 12%. But because ang pinirmahan mo with the bank is 0.15% lang, natural ang ibabalik sa iyo ni bangko yung 15%, 0.15% lang na pinirmahan mo. Saan po ba mapupunta ang malaking parte ng 12%? Of course, kay bangko yan. Di ba? So kung hindi alam ng bawat Pilipino ang tamang pag-i-invest, then malaking pera pala ang nawawala sa bawat Pilipino. Di ba? So, if you are part of IMG, nan ganito po ang mangyayari sa atin. Okay? That is why we are encouraging you always to be part of the community of IMG. Kasi nga, once you become a member of IMG, automatic, diretso po, shareholder na tayo and investor sa mga malalaking kumpanya na nakikita nyo ngayon sa screen nyo. No? Look at those big companies. Mayayaman po yan, di ba? Very stable po yan sa Pilipinas, di ba? Now, if your money is invested in mutual fund, may direct access ka po pag naka-IMG member ka na, no? Pag nasa community ka na ni IMG, direct access na tayo sa mutual fund. Now, pwede ka na mag-invest, pwede mo nang iwan yung pera sa mutual fund. Meron pong mag-aalaga sa pera mo na tinatawag na fund manager. So, yung fund manager na yan, i-invest din niya yung pera mo dito sa pareho lang, no? Government securities, commercial papers, and stocks and equities, kung saan nag-i-invest si bangko. But because you are an IMG member, kung magkano ang tinubo ng pera mo na ininvest ni fund manager, babalik po yan sa iyo na buong-buo na 12%. Bakit? Because we don't have middlemen in here with IMG. Direct access na po tayo, no? So yan po ang kahalagahan sa pagiging IMG member. Mas malaki po ang matitipid mo at mas malaki pa ang mai-invest mo sa perang pinaghirapan mo, especially talaga pag OFW ka, no? So, investing properly your money, yes, napakaganda po dahil marami po or malaki po or malayo po ang mararating ng perang pinaghirapan natin. Okay? Now you know how proper and good investment is very important. Okay? Dito mo yan matutunan sa IMG. Kaya financial education is very crucial talaga. Kailangan matuto muna tayo bago pa tayo mag-invest ng kung saan-saan. Okay? I hope tama and klaro. And of course, dapat i-apply natin ito. Okay? Now, this is just an example of how mutual fund works. Okay, this is an example from PhilEquity. Example, last 1995, tag-piso lang po ang per share ng mutual fund. Pagdating ng 2022, naging 37 pesos na. Diba? Magkano po ba ang return? Actual return in 27 years, umabot po na 3,498% or 142% per year. So, for example, kung nag-iwan ka pala ng 5,000 last 1995, ano po ba ang nangyari sa pera mo pagdating ng 2022? Tingnan po natin, my God, lumaki, di ba? Naging 168,000 na 465. Ano po ba ang ginawa mo? Wala ka pong ginawa. Iniwan mo lang po ang pera mo sa mutual fund, di ba? Pero ang fund manager po ang nag-alaga ng pera mo. Patuloy ka lang po nagiging OFW, wala kang ginawa. Hindi mo na nga naalala yung pera na 5,000 na iniwan mo, di ba? That is how mutual fund works. So habang nagtatrabaho ka as OFW, then start investing in mutual fund. And be part of IMG community kasi may direct access ka na dito. Matutulungan ka ni IMG. And you can really grow your money properly. Di ba? Yes, and you will learn how to invest your money here in mutual fund. Okay? So, this is just another, this is also another in-depth training na pwede mo pong mapakinggan dito sa IMG, Building Wealth and Asset Accumulation. Kasama po yan sa unlimited learning dito sa IMG. Okay? Chapter 8 of the book, Understanding Retirement and Estate Planning. Siyempre, magre-retire din tayo. Retire ka na, malapit na ba?
No, dito din sa IMG, matutulungan ka kasi matuturuan ka on how to prepare properly your retirement. Okay? So, protect your future. Yes, this is the part where your money will be protected. Malalaman mo on how to do this. Dito mo rin yan matutunan sa IMG. Do you know without proper planning, your assets, your family may not be protected, di ba? Who gets your home? Who inherits your bank accounts? Can you avoid family arguments over belongings and keepsake? Di ba? Mag-aaway ang pamilya, mag-aaway ang mga anak, right? Do you have funds to pay estate tax? Marunong ka din ba magbayad ng estate tax mo, di ba? Another in-depth training pwede mong matutunan dito sa IFG. All about retirement planning and wealth preservation. Yes, unlimited dito sa IMG. Libre lang talaga na binibigay. Okay? So, ang dami na nating learnings, di ba? Kasi nga, education is the most important thing bago pa tayo mag-invest, bago pa tayo magnegosyo. Education, napakahalaga po, di ba? So, congratulations po sa lahat na nandito na nakikinig ngayon, di ba? So, if you are not yet an IMG member, congratulations po sa inyo. Later on po, after this webinar, matatanggap po ninyo itong free personal accident insurance na 20,000, di ba? Nakinig lang kayo ngayong gabi, pero may libre na 20,000 kayo. Now, you go back to the person who invited you para ma-activate nyo po itong 20,000 na ito. Magiging active po ito for the whole year, no? Once you start activating this one, okay? Later on po, balikan nyo po ang nag-invite sa inyo after this webinar, okay? So, ano na po ang nangyari sa ating solid financial foundation? Tingnan nyo po, ganito na po kaayos. Naging solid na po siya. Alam niyo na kung paano gagawin at bakit importante ang solid financial foundation. Now, may dagdag po sa baba. Tingnan niyo po ang baba. Increase cash flow po yan. Anong ibig sabihin? Pera po. Kailangan natin ng pera. Pero kung kulang ang pera natin ngayon, now, hindi po tayo makakabuild ng tama or solid na financial foundation. Then dito sa IMG, matutulungan ka din, right? Because sabi kanina, there is entrepreneurship here in IMG. Of course, kung may pera ka, maibibuild mo ng tama at mabilis ang solid financial foundation mo. Di ba? So yes, here in IMG, you will bypass middlemen, but you will have access to financial companies. Sa mga malalaking kumpanya na nakikita nyo sa screen nyo, you will enjoy discounts from financial products you buy and you become your own money manager. Ikaw po ang mag-manage ng pera mo, hindi po ibang tao. Kaya maiiwasan talaga na mabudol ka, hindi ka talaga mabudol at hindi ka ma-scam, right? Because ikaw nga ang hahawak sa pera mo, hindi po ang ibang tao. Dito mo yan matutunan sa IMG, no? Marami po talagang trainings na pwede mong maatenan at pwede kang matuto. Okay? So, tapos na tayo. Triple E, di ba? Education, natapos na natin. Ang daming concept na natutunan natin ngayong gabi. Now, what is next? Execution. Take action. Diba? Hindi pwedeng mag-aral ka lang, hindi pwedeng nakinig ka lang ngayon. Dapat after this webinar, dapat gamitin na, dapat you put into action. Now, execution na tayo. Once you become an IMG member, you will have 66 benefits. Diba? Napakarami. Diba? So all of these 66 benefits, hindi ko po mababanggit ngayon ito because no, mauubusan po tayo ng oras. However, you can get all the details of these 66 benefits from the person who invited you. I will just highlight some of the benefits here. Okay? So, the benefit 1 and 2, ito po yung libro na pinag-usapan natin ngayong gabi. You can get a copy of this hard copy, yes, and you can also get a copy of the e-book. Okay? Now, benefits 3 to 7, ito po yung mga unlimited trainings, iba't iba po ang topic, di ba? Nababanggit ko po in between the slides during this talk, right? All of these workshops, mapapakinggan nyo, libre po, binibigay din dito sa IMG, di ba? Makakatulong po ito para mabigyan ka ng karagdagang knowledge on how to properly manage your money. Okay? And we also do financial check-up here. Ano po ba ibig sabihin sa financial check-up? Dito po, di ba, ang mga problema natin ay sakit sa bulsa. Then of course, we do financial check-up. Para lang din yang pupunta ka sa doktor dahil may sakit ka sa kalusugan mo, right? So because kung pupunta ka sa doktor, medical check-up yan. But because you have problems sa bulsa,
financial check-up ang solusyon dyan. Dito, gagawin natin muna, mag-financial check-up ka, pwedeng gawin yan ng sponsor mo, or pwede kang umattend sa in-depth training para matuto ka, para ma-assess mo muna kung gaano nakalaki or paano ba susolusyonan at saan ka magsisimula sa problema mo. Okay? That is how financial check-up will be done. Okay? And also, no, once you become an IMG member, look at this benefit number 11. 300,000 free personal accident insurance. Now, ito pong amount na ito, para po yan sa nakabase sa Pilipinas. If you are an OFW listening right now, magsisimula po ang ating pre-personal accident insurance sa 600,000. Okay? Kahit saan ka ngayon, sa Saudi ka, nasa Qatar ka, nasa UAE ka, wherever you are listening right now, if you become part of IMG member, yes, automatic po, may libre ka na po, 600,000. Take note ha, 600,000. Pre-personal accident insurance, hindi po 300,000. Para po yan sa naka-base sa Pilipinas. Okay? And you will also enjoy, no, the benefit from Kaiser because benefit 14, 15, and 16, galing po yan sa kapartner ni IMG na healthcare services from Kaiser. So if you become part of IMG, you will enjoy free unlimited consultation sa mga Kaiser Medical Center. Punta ka lang sa lahat ng mga Kaiser Medical Center, wala ka pong babayaran sa consultation, unlimited po. You can also enjoy discounted medical services for members. Of course, discounted medical services even for your immediate family members, di ba? So, kung meron ka talagang kailangan for your healthcare needs, then makaka-discount ka. O konti na lang ang babayaran mo because you are already an IMG member. Okay? Na malaking tulong po, no? Kasi mahal po magpagamot sa Pilipinas. Okay? And because we want to build our solid financial foundation at uumpisahan natin sa investment, now, what you can see in your screen now are the investment vehicle na pwede pong tumulong sa atin. Now, benefit 17, 20, and 21, yan po ay mga investment vehicle na pwedeng pasukin diretso po, no? Zero entry fee po tayo. Now, disclaimer lang po, IMG is not selling mutual funds. IMG has a partner na si Rampber Financial na siya po ang nagbebenta nitong mga mutual funds. Now, ito pong mga nakikita niyong mutual fund vehicle na ito, direct access ka na po dyan dahil IMG member ka, and look at benefit 17. Yan po, part of your membership fee, i-open po kaagad ni IMG, yung 1,000 part of your membership fee na 1,000, i-open po kaagad ni IMG into Soldibo funds. Now, meron ka na talagang active na Soldibo funds and then you can just add as low as 20 pesos. Now, dito mo po ma-appreciate yung 20 pesos mo kasi malayo po ang mararating ng 20 pesos mo. Hindi po necessary na mag-invest ka ng malaki. Kung wala tayong pera na malaki, yes, dito sa IMG, we can even invest as low as 20 pesos. Kaya wala na talagang rason na ang bawat Pilipino ay hindi makapag-invest, di ba? Binibigyan na po tayo ng malaking opportunity ni IMG para lahat ng Pilipino, especially OFW, makapag-invest ng tama. Okay? Then we can build properly our investment, di ba? Look at your screen now, malalaking kumpanya, di ba? Mga shareholder and investor tayo once you become an IMG member. And lahat po ng mga kumpanya na to, di ba mga mayayaman? Lahat ng mga kumpanya na ito, mga consumer tayo. Binibili natin ang mga produkto nila. And of course, yung mayaman sila kasi nga bumibili tayo, di ba? Jollibee, palagi kang kumakain dyan. PLDT, nakakonect kayo dyan sa internet nyo. O Meralco, ang bahay nyo, ang electricity, nakakonect sa Meralco. O saan ka nag-grocery, di ba? Sa SM, o sa 7-Eleven, o di ba? O mahilig kang uminom ng San Miguel beer, o di ba? Sino ngayon ang yumayaman? Of course, these big companies. But bakit hindi mo sakyan ang pagyaman nitong mga malalaking kumpanya na ito? By being a mutual fund and investor and shareholder, dito mo lang yan magagawa when you become part of IMG. Kaya, ini-encourage namin kayo para diretso talaga mag-invest ka, diretso ang pera mo yan, ikaw ang mag-i-invest, tutulungan ka with the IMG trainings and of course no mga lectures and lahat po ng pwedeng ibigay mentors community makakatulong sa iyo. Okay?
So, mapapalago mo din ang investment mo through MyTrade. Kung may time ka at mahilig ka sa online trading, dito mo rin matutunan yan sa IMG, di ba? You can even learn how to invest in Philippine stock, no? Dito din sa IMG, napakadali lang pala, no? Kaya palagi lang po, no? All what we need to know is financial education trainings. Dito po yan binibigay na libre ni IMG. Okay? So how you will build properly your life insurance? Now dito sa IMG, once you become an IMG member, automatic may free life insurance ka na 50,000 from Fidelity Life. Lifetime po ito. Di ba? Kasama na po yan sa benepisyo natin. Free life insurance. And also, you can access the products of Manila Bankers. Now, Manila Bankers is a partner of IMG na ang kanilang product is Most 18, Most GRP, mostly insurance plus investment, Everest Memorial, ERA, all of these products from Manila Bankers. Yes, magkakaroon po tayo ng access to cheap life insurance. Mabibuild mo ng tama ang life insurance mo na tama ang coverage hanggang sa pagtanda mo, no? At maging beneficial para sa pamilya natin. Okay? Of course, how you will build your healthcare through the partner of IMG na si Kaiser. So Kaiser will give us access to healthcare products, no? Meron siya Kaiser long-term healthcare, meron siyang short-term healthcare or even senior care, di ba? If you are an IMG member, magkakaroon ka din ng free HMO coverage, di ba? So, when you are an OFW right now, this is the right time for you to establish a good healthcare. Para talaga pag-uwi mo at mag-retire na tayo, then you have already established your own healthcare na hindi ka lang aasa sa mga anak mo pag na-ospital ka, no? Kasi magiging pabigat tayo sa mga anak natin pag hindi natin pinaghandaan ang healthcare natin. Alam po natin, magre-reunion na mga sakit natin pag matanda na tayo, di ba? This is the right time now to prepare, okay? So dito din sa IMG, we have this what we call legal assistance program. Pag meron tayong problema sa mga legal concerns dito sa IMG, meron po tayong libreng konsulta with the lawyers, no? 2 sessions per year at kada session is 45 minutes. Pwede ka makipag-usap sa abogado na libre. Whatever legal concerns na meron ka ding special rate sa pagiging IMG member. O, diba? And you want also to avail of this auto program o uwi ka sa Pilipinas, gusto mong kunan ng sasakyan ng pamilya mo, then you can avail this auto program dito sa IMG. Kahit anong brand ng sasakyan, malaki po ang pwede mong ma-discount. Okay? Kasama yan sa benepisyo sa 66 benefits, di ba? Now, OFW, nakikinig ka ngayon. Look at your screen now. Yan po ang napakagandang benepisyo sa pagiging OFW based na IMG member. Look at your screen, napakalaking halaga po yan. No? Walang ibang kumpanya na magbibigay po sa atin itong benepisyo na ito. Look, accidental death benefit, 500,000. Burial benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement benefit, 100,000. Acts of terrorism. Kung nasa bansa ka ngayon na prone for terrorism, naku, look at what you can get out of being an IMG member. Unprovoked murder and assault, di ba? Accidental disablement benefit. On the right side of your screen, lahat ng parte ng katawan mo, should anything may mangyari sa'yo, may matatanggap ka. Kasama po ito, pagiging benefit po ito sa pagiging member ni IMG. Napakaganda po, di ba? So ano po ba ang iniisip niyo? Bakit hindi pa kayo magpa-member? Now, I hope no sa lahat ng mga naibibigay natin dito sa IMG, no, dapat mabuksan na ang isip niyo, and of course, no, you are already encouraged now that this lahat ng tinuturo natin at binibigay ni IMG ay para po sa kabutihan natin at para sa ikauunlad at ikagaganda ng buhay natin, di ba? So, tapos na ang education, tapos na ang execution. Now, actually, what you have learned tonight is only a portion of the trainings na mapapakinggan dito sa IMG. Marami pa pong trainings na maibibigay si IMG, di ba? After this webinar tonight. Ano po ba ang pangatlong E? Entrepreneurship, of course, no? Marami po tayong trainings
at ibang training pa po on how to build a business with IMG, kaya hindi po natatapos dito sa training na ito, no? Again, we provide business opportunity. Kung nahihirapan ka sa sahod mo ngayon at hindi enough, then yes, join IMG kasi magkakaroon ka po ng second income, passive income, pwede mo pong backup plan. Pag uwi sa Pilipinas at mag-retire ka, may business ka na. Dito lang yan mangyayari pag IMG member ka na. Okay? So yes, once you become an IMG member, naku, anong mangyayari sa iyo, 'di ba? Makaka-increase ka ng cash flow kasi nga may business opportunity. Mababayaran mo ang utang mo kasi nga may dagdag income. Magkakaroon ka ng emergency fund kasi nga makakapag-save ka na ng mas mahigit pa sa kinikita mo, 'di ba? You will have your own business, become a financial educator in your own time. Oh, nakikinig ka ngayon, nasa bahay ka lang, 'di ba? Online lang, 'di ba? You can even help more families because yan po ang business natin. Yan po ang mission natin. Tutulungan po natin ang bawat Pilipino at mas marami pang Pilipino. Yan ang mission ni IMG, di ba? Achieve the income you want. O kung gusto mong mag-retire, na-relax ang buhay mo, malaki ang kita mo, malaki ang savings mo, then join IMG, di ba? Ang importante din, makawala sa utang. Then join IMG kasi nandito na po ang solusyon. Okay? We can also even have rewards dito sa IMG. Alam niyo po ba, pag IMG member ka, we travel the world for free, di ba? Dito sa IMG, naku, magpa-travel ka. Kung OFW ka ngayon, ilang bansa na po ba ang na-travel mo? Naku, kung wala pa na, mag-join ka na sa IMG. Why? Dito sa IMG, magta-travel ka. Naku, mag-i-enjoy ka. No? Natulungan mo ng sarili mo, natulungan mo pa ang pamilya mo, nakatulong ka pa sa maraming Pilipino. Naku, mag-i-enjoy ka pa sa buhay mo, di ba? Talagang magre-relax ka. And you can even have this world-class recognition pins, recognition watch, di ba? World-class recognition rings, no? Pag na-reward ka na ng rings, then you already have helped many Filipinos and of course, millions na po ang kinita mo with IMG. Now, recognition watches, Rolex watch, ibibigay na po dito na libre sa iyo. And cars, di ba? Kanina, discounted cars. Ngayon, libre na po ito because if you follow the system at na-qualify ka, ibibigay po itong libre sa iyo, di ba? Free HMO coverage, no? So, all of these rewards, mapapapunta sa iyo, basta ginagawa mo ang system. Of course, no? Again, I told you, hindi po natatapos at matatapos sa lecture natin ngayong gabi. Meron pa pong maraming kasunod na lecture after this membership orientation na pwede nyo pong mapakinggan and matutulungan ka na on how to build your business. Okay? So ano na po ba ang gagawin, no? Si IMG po no, nagbibigay po 'yan, no? Dinadagdagan napakadami po ng benepisyo, di ba? When I joined IMG, no, nasa 38 benefits lang po. Pero ngayon look at 66 benefits na, di ba? So ano na po ba ang gagawin? So look at now what happened. This is IMG. Okay? It's a one-stop shop. O, ano pong ibig sabihin ng one-stop shop? Ibig sabihin, when we are building our solid financial foundation, hindi na tayo lalabas sa iba o sa labas para maghanap ng mga kumpanya na makakatulong sa atin sa pag-build ng solid financial foundation natin. Kasi si IMG nakipag-partner na sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, and allied financial services. We've got it all for you, di ba? Wala ka nang hahanapin, nandito na lahat, kapartner na lahat ni IMG. So, ano na ang kasunod? Ang dami mo nang natutunan na concept, ang dami mo nang natutunan na strategies, at alam mo na kung sinong kapartner ni IMG. Now, ano na ang kasunod, di ba? So, of course, no, magpa-member ka na. Diba? Now, if you are based in the Philippines right now, magkano po ba ang babayaran? Nasa 6,000 pesos lang. Diba? Sa dami ng benefits na nabanggit ko, 66 benefits at saka yung mga insurance na napakinggan mo, 6,000 lang ang babayaran mo. One-time payment lang po ito. Lifetime membership na. When you are based in the if you are based in the UAE, nasa 770 lang po ang babayaran. Diba? Or if you are based in Qatar, Saudi, wherever you are, no, just go back to the person who invited you. Kasi nga, for every country kung saan tayo ngayon, magkaiba po ang ating rates, di ba? But
approximately nasa 8 to 10,000 pesos po yan. Okay? Lifetime membership po pag nagpa-member na kayo sa IMG. At lahat ng 66 benefits po na mapasa atin po. Okay? Meron lang po tayong renewal fee every month, or not every month, every year. I'm sorry, every year. 1,000 pesos, no? 1,500 pesos every year, no? Para always active po ang ating mga 66 benefits, okay? Pesos po yan, okay? Then you can access na your IMG portal. Now, dito mo po ma-access yung mga lahat ng mga i-access natin, maka-access ka po sa pag-i-invest, makikita mo po ang mga in-invest mo, ang pera mo, hindi ka po maloko, hindi ka mabudol, hindi ka ma-scam, di ba? And also, you will have this free, no, Fidelity Life insurance na 50,000 lifetime na po. Okay? Kasama na po yan sa pagiging member natin sa IMG. Okay? And, of course, attend the financial check-up para malaman mo kung paano ka magsimula at saan ka magsisimula. O, i-guide ka ng coach mo. Paano yan gagawin ang financial check-up. Okay? So, ano pa ang kasunod? Build your solid financial foundation. Kung wala ka pang naumpisahan, then you should start building your own solid financial foundation. Umpisahan mo sa pagkuha ng Kaiser. So, ano po ba? Bakit Kaiser? Because Kaiser has 3-in-1. Ibig sabihin, may healthcare protection si Kaiser, may life insurance si Kaiser, at may investment na si Kaiser. So, ibig sabihin, when you are building a solid financial foundation, then konti na lang ang gagawin mo para ma-build mo ng tama ang solid financial foundation mo, di ba? Magbayad ka na lang ng utang, and of course, you will build a emergency fund, okay? So, this is an example of Kaiser plan, K100 plan. Marami pong plan si Kaiser. Depende po kung anong edad ka na ngayon, no? The higher your age is, the bigger your plan cost, okay? So, you can pay monthly, quarterly, semi-annual, at annual. Depende po sa budget mo, okay? 7 years to pay lang po ito, and of course, waiting 13 years, no, para mag-mature. Now, habang OFW ka, this is the right time for you to get your Kaiser plan, di ba? Go back to the person who invited you para magbigyan ka ng tamang quotation sa edad mo ngayon. Okay? And this Kaiser also, aside na 3-in-1 siya, yes, this is the answer for our X-curve concept. Why? If you die too soon, of course, si Kaiser may life insurance. Pwede mong maiwan sa pamilya. If you live longer, si Kaiser may healthcare at si Kaiser may investment. Kaya, this is the right time for you to get a Kaiser plan. Okay? Especially talaga, able ka pa, healthy ka pa, may maganda ka pang kita as an OFW, then start building your healthcare, no? Na dapat pag-uwi sa Pilipinas, established na at fully pay na itong Kaiser mo. Okay? And protect your family. So this is also our free, not free, but easy access to most 18 kasi nga kapartner ni IMGC, Manila Banker. So this is also an option for you where to invest your money. Now with MB Life, Manila Bankers, pwede mo ding madagdagan ang life insurance coverage mo by investing your money here. So with this most 18 3.0, pwede kang mag-invest dito, no? Depende din sa edad mo. We also have an in-depth training para matuto ka on how to invest in this investment vehicle. Ano po ito? Investment on insurance plus investment, no? Partner na po. Okay? And invest regularly in stocks and mutual funds, di ba? Dito sa IMG, matututo ka on how to invest your money on mutual funds. Kaya matututo ka talaga. Of course, zero load forever. Pag IMG member ka, hindi ka na magbabayad ng entry fee. So, idadagdag mo na lang sa mga investment mo. So, mas lalong lalaki ang investment mo. Okay? Learn how to become a financial educator and earn a lifetime royalty income by helping families, di ba? Because that is the mission of IMG, tulungan ng mas maraming Pilipinong pamilya. Okay? Yan po ang gusto ni IMG, no? And of course, no, napakagandang mission po ito, napaka-noble po itong ginagawa ni IMG kasi nga tumutulong po tayo sa bawat pamilya, no? Isang tao ang matulungan mo, isang Pilipinong pamilya ang na-save mo. O ganyan po ang mission ni IMG. Okay? So take the IMG advantage. With this powerful membership benefit, you can build your financial foundation faster, di ba?
So take action now. Ngayon na po, no? Ngayon na po. Hindi po bukas at hindi po sa pag-retire mo. Now, it will be too late kung magsisimula ka pag matanda ka na. No. Na ngayon po, habang healthy ka pa, hindi ka pa sakitin, then you should start building your solid financial foundation now. Okay? So, control your future. The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Dito sa IMG, we do it ourselves. You do it yourself, no? Tuturuan po tayo and be your own money manager and understand how money works. That's what IMG is doing. Alamin kung paano magtrabaho ang pera para sa atin, para kahit nakaupo na tayo sa wheelchair, then money is working and will work for us. Okay? So according to Bill Gates, no, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, wala kang ginawa sa natutunan mo ngayong gabi, 'di ba? Then, according to Bill Gates, no, it's then your mistake, okay? Now, ayaw po natin maghirap ang pamilya natin. Ayaw po nating tumanda na mahirap, 'di ba? So lahat ng natutunan mo with IMG tonight, no, kailangan may gagawin ka. Kailangan you put into action, okay? So, I just would like to share, no, these are some of our travels with IMG, di ba? Gusto mong mag-travel? Oh, dito po tayo sa IMG kasi nga, we've been to Thailand, Macau, no, Japan, Taipei, punta din sa Dubai, ang IMG community, Malaysia, di ba? And you know what? Our upcoming travel this coming November, Hong Kong naman, ang IMG community. Napakaganda. If you become part of IMG, naku, magta-travel the world tayo for free. Di ba? Kaya, be part of us and be one of us, okay? So, I just have a short video clip here para meron po kayong idea kung gaano na po kalaki si IMG, di ba? Napakaganda po. Be part of us and be one of us. Okay, just a short video clip para mapanood niyo po ito. We come together to commit ourselves passionately to our 30M by 30 campaign, with the aim to create 30 million financially educated families by the year 2030. Let's inspire and be inspired, learn and grow, and make a difference in the lives of many Filipino families. IMG is committed to educating and empowering 30 million families by 2030. Join our financial literacy campaign. O, di ba? Napakaganda po ni IMG, right? Napakalaki na po ang community ni IMG. Sa gusto po nating abutin na 30 million people or 30 million Filipinos, umabot na po tayo sa 13 million, no? 13 million na po ang na-educate ni IMG, di ba? Parte na po tayo sa malaking campaign na ito and dito po nagtatapos ang ating webinar tonight. I hope po marami po tayong natutunan and I hope po talaga, no, i-apply po natin ang lahat ng naman natutunan natin ngayong gabi, of course, para mabago po ang ating mga challenges sa ating finances, okay? So, pag meron pa po tayong mga karagdagang inquiries, marami pa po tayong tanong, please go back to the person who invited you dito sa ating webinar, no? Para po mag-guide po kayo ng tama. And of course, earlier I have mentioned to you, meron ka pong 20,000 na free personal accident insurance, di ba? You can get the access of that free personal accident insurance sa nag-invite po sa iyo, okay? Maraming salamat po sa pakikinig. Again, no, I am your coach, Marilu Santa Cruz Abaw po, no? And I'm really very proud po to be part of IMG. Maraming salamat po sa pakikinig and good evening po from UAE. Okay?